What's up ulit? Babalik na naman tayo para mag-review ulit ng pinakabagong phone na lumabas. Ito yung ano natin, yung ito iPhone 17, mga ano lang lumabas kahapon. Nakita ko sa YouTube. Kasi magpa-ano na din tayo, i-review na din natin to. Simulan na natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pagtapos ng intro natin. Yun nga, no? Unahin muna natin sa kanyang kulay sa kanyang design it, yung kulay niya. Meron pa ding aluminum body na may ceramic shield. To sa harap may kulay option kayong pagpipilian. Merong black, white, mist blue at lavender na kulay. At ito din ay protektado sa tubig, sa mga dust. May IP68 dust and water resistant. Pero paalala ko lang, pag inano nyo to, hindi po to certified guide. Mataas na yung IP rating yan. Maboboid kasi yung warranty niyan pag nilubog nyo, tinesting, mga water test, yung mga nakita nyo sa Facebook, sa YouTube, huwag nyo pong gayahin niyon kasi hindi po void ng warranty yun, boy. Dito naman tayo sa display niya. Meron po tong Super Retina HDR OLED display na may 20/26/22 tapos 120/2006 ang kaniyang resolution. 460 ppi ProMotion na to. Ang refresh rate pala nito is hindi na to 60 Hz. Good news, naka 60 Hz na to refresh rate. HDR na din pala to. Ang max brightness is 3000 nits sa outdoor visibility. Kaya ma-enjoy nyo kahit sa labas. Hindi malabo compare sa IPS LCD na pag tinapat mo sa araw, wala na makita. Kailangan kasi sa kailangan sumilong pag IPS LCD. Dito naman tayo sa kaniyang chipset at performance. Powered by A18 chip, Bionic A18 chips, may 6 cores at sa GPU ay 5 cores.
Sa GPU naman 16 cores. 16 cores naman. Sa hardware may rate tracking, may Apple Intelligence pala. Ibig sabihin yan, yung AI natin kunwari sa Google, si Google Gemini, mga ganun. Si Google Gemini. Dito naman tayo sa camera. Camera system, may 48 megapixel sa kaniyang front. May stabilization pa din. Walang nagbago. Okay naman, may 2 times optical zoom tayo at 10 times digital. Sa ano yata to sa likod at harap. Sa harap. At may ultra wide camera na may 20-degree field of view. Sa ano naman, front camera 18 megapixel para sa dynamic na kuha. Dito naman sa video recording natin, naka 4K Dolby Vision tayo hanggang 60 fps. Maganda na din yan. At cinematic mode hanggang 4K. Good news, may night mode tayo. Mga dati pa din na natin. Mga dating version mula pa mga 14. May HDR na din tayo, HDR5. Yan lang, mga di ko pa alam yung mga ibang features na nakalagay dito. Dito naman tayo sa battery at storage. May all-day battery life, storage option natin is 256 gig at 512 gig. Dito na tayo sa karagdagang features natin. Yun ay Apple Intelligence, nasabi ko na. Tapos yung ceramic shield, nasabi ko na din. Dito naman tayo sa pros and cons. Bago tayo magtapos pros, may may A19, malakas na performance, mabilis. Wait lang. Yan nga nais natin. Dito naman tayo sa cons. Ang cons naman, sadly nga yung price point is mataas na yung presyo. Lalo na sa Pro at Pro Max lang ang nagtaas. Abot na po ng 100,000 na po yung presyo ng Pro Max natin compare sa mga dati na pa yun, mga 90 to 80 lang. 80, hindi ko alam yung exact na presyo nung dati. Dito naman sa upgrade for base model. Upgrade kung galing daw sa iPhone 16, baka hindi ganun ka
significant ang jump papunta sa Apple 17 to Apple 16 baka di daw ganun ka hindi daw dito naman sa camera limitation sa iPhone Air. Ito nga yung sinasabi kong iPhone Air na ito single lang yung camera. Yung sa likod katulad ng mga dating iPhone na lumabas. Single lang, tapos walang ultra wide lens, walang telephoto. Dito naman sa physical SIM, wala po tayong eSIM support. Maaaring hassle sa ibang users natin na gusto. Baka kailangan nila ng backup na ay wala palang memory card may reader naman na nabibili pang salpak na memory card. Pero sa mga di pa nakakaalam, baka siguro mag-jump na siya sa iPhone 17 Pro at Pro Max kung may budget. Ito naman sa po, wala pong yata 5G o meron kasi yung chipset na ginamit yata baka walang niya lang baka may 5G o wala. Sa Air variant po, limit lang sa 60 Hz refresh rate yung at dito na po tayo tatapos sa kaibigan. Sana na enjoy nyo to yung unting kwentuhan natin, mga karagdagang impormasyon ko sa bagong iPhone 17 series na dumating na nga dito yun sa Pilipinas ngayon dumating na. Na lang kayo, bibili na lang kayo ng mga accessories niya, mga hassle sa ibang users. Advice ko sa inyo na bumili. Ang sagot ko dyan, hindi kung air variant yung kasi wala po siyang mga sinabi ko yung mga yung 60 Hz lang, wala pong telephoto, walang ultra wide. Basta yun. Next time na lang sa bagong video natin, bagong talakayan natin sa smartphone at bibigay na din tayo ng pros and cons natin. Sana na gusto niya yung ating video. Peace!